Virgo, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito yung energy update for you ngayong January 16 to 31, 2026. So this is a general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. Another reminder, hindi po ako unang magme-message or magpo-follow sa inyo para mag-offer ng services, especially sa TikTok ha. Beware of fake accounts kasi may mga nagpapanggap na Mystic Queen PH at nag-offer ng kung ano-anong readings or rituals sa mga followers. So, ingat kayo doon. Okay, Virgo, what is up? January 16 to 31, 2026. What's the energy for Virgo? New life. Ooh. Oh, may bagong buhay. Maaring you are starting fresh, starting a new life in a new place, with a new person, with a new experience. Yung iba, literal buntis. Malapit na mga anak. O kaya meron kang family member, loved one, na buntis. Or this is like parang meron kang ilo-launch. Let's say, nagpaplano ka or may mga preparations kang ginagawa for a new business. Para rin kasi yung buntis, 'di ba? Na may pinaprocess ka, inaayos mo, and then eventually ilo-launch mo siya o parang ipapanganak mo, parang ganon. So that can be a project. And then you have pleasure. Ooh. This time mag-e-enjoy ka. You're going to have fun. Ito yung part na na-realize mo, kailangan mo ring mag-enjoy sa buhay, kailangan mo ring alagaan yung sarili mo. Especially to those na pagod ng mag-alaga ng iba. You know what I mean, no? Na, yes, wala namang masama na mag-alaga ka ng ibang tao kasi, syempre, ganoon talaga, may mga responsibilities tayo. But do not forget yourself, okay? If nakakalungkot mang isipan dahil minsan walang gustong mag-alaga sa atin. Gusto sila lang inaalagaan. E di ikaw mag-alaga sa sarili mo. 'Di ba? You owe it to yourself. Growth. Wow. I feel like you are itong growth na to is like spiritual growth. Marami kang you are becoming more wiser. Oo. Based sa mga nagiging experience mo. Ang daming teacher guides. So, you have learned a lot. You are learning. You have learned a lot. Marami ka na natutunan and still you are learning. And I think whatever this is na sisimulan mo, can be trabaho, business, career, or even relationships, you will experience pleasure with this. Yung magiging masaya ka rito. And then at the same time, you will see growth na mas mabilis yung pag-unlad niya. Kahit relationship pa yan or ano man tong pinapasok mo na bagong buhay sa life mo. Like a new chapter in your life. Let's see what else. Virgo. Oh, 'di ba? Super Empress energy. Virgo. Oh. Yung iba sa inyo ha, okay. Eto, paalala. Kung kayo ay sexually active, no? And wala pa naman kayong balak na magkaanak. Doesn't matter kung babae ka, lalaki ka kasi, 'di ba? Magkakaanak at magkakaanak kung kailangang magkaanak. But baka may buntisan dito kasi double buntis na 'to eh. 'Di ba? So, mag-ingat kung hindi pa kayo ready. Pero kung ready ka na, then congrats. Dahil maaring anytime soon, you will know na pregnant ka or magiging tatay ka na. And for some of you, this, gaya na sinabi ko sa inyo, hindi lang naman pambuntis yan. This is about growth of what you are starting na kung saan nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. The moment na nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, hindi mo na mararamdaman yung pagod, yung hirap, or yung proseso na pinagdadaanan mo because gusto mo yung ginagawa mo eh. Masaya ka eh. 'Di ba? So, you will see growth. Mabilis ang pag-unlad yan kasi parang para sa'yo, hindi mo napansin ang oras eh. Oh? 'Di ba? 10 of Cups.
happiness, fulfillment, family. Yung iba pwedeng kayo ay mag-aasawa. Papasok kayo sa isang very serious relationship. Dahil kayo ay in love. You are building something, building a family, or you are building a career or a business. Kung business to, yung iba sa inyo, ang kasama nyo sa negosyo na to ay family member or someone na very close to you. You also have the Queen of Swords energy. So, Queen of Swords energy is someone na alam niya kung ano yung ginagawa niya. Kumbaga, meron siyang awareness. And at the same time, maingat siya sa mga decision making niya. You also have the Six of Swords. There can be some travel opportunities sa inyo moving forward. Like, meron ka mga aasikasuhin about your project or your business, your career. And some of you, meron kayong ika-cut off na person, situation sa buhay nyo na you feel na hindi na siya nag-a-align sa mga gusto nyo. Sa money, career, finances, meron talagang change. Oh my God, my wish granted. I can feel the excitement ng iba sa inyo, Virgo. You are very excited about this new thing in your life, new chapter in your life. Because alam mo na itong decision mo ay something that, comes from within you. Like, walang ibang nag-impluwensya sa'yo nito. Decision mo tong sarili. Alam mo yung feeling na meron kang kalayaan na magdesisyon para sa gusto mong tahakin sa buhay, sa career, sa business. Yung iba sa inyo, kahit mag-isa kayo dito, gagawin nyo. Andun yung focus kayo sa inyong fighting spirit. This is not going to be easy, okay? Hindi siya magiging madali for some of you, but yung fighting spirit mo, yung motivation mo, yung willingness mo, yung passion mo for what you do, yan yung driving force mo to get to your destination, to get this started, para masimulan mo. Okay, sa love life. Although pay attention sa finances, yung gastos, iwas muna sa gastos. At gaya ng nabanggit ko kanina, pag-isipan, maigi yung paglabas ng pera. Okay, sa relationship, merong person na interested sa inyo. This can be a person na matagal mo nang nakakausap or pwedeng recently lang, but this person is watching you. Pinapanood niya ang pinagagagawa mo sa buhay mo. Like, nakaabang yan sa mga post mo or nakikibalita sa mga common friends nyo. Some of you kasi pwedeng may challenge sa relationship, sa connection ninyo. And yung iba, hindi kayo ngayon nag-uusap. Pwedeng, for some reasons, you feel like kailangan nyo ng space para mas makapag-focus ka sa mga goals mo at hindi ka ma-distract. Kasi alam nyo, ang love life, sa totoo lang, ganito. Kapag gusto mong i-build yung career mo, yung business mo, mahirap na may love life ka na demanding. Your love life should be supportive of what you do. Otherwise, sagabal. You have the Eight of Wands, the High Priestess. Meron ditong usap like nagre-reach out, but the other person, nananahimik lang. Yung nagre-receive ng message, nananahimik lang siya. Kumbaga, sinisin lang yung messages. But it doesn't mean na hindi niya nababasa. 'Di ba? Alam niya, aware siya. Pero mas pinipili na tong taon to manahimik muna. Kasi alam niya na kapag pumatol siya or yung tipong nireplyan niya, baka ma-distract lang siya. 'Di ba? Patience.
It is safe to wait. Waiting, temperance. It is safe to wait. So, kung merong mga bagay na kailangan, alam mo, kailangan mong hintayin mo muna bago mo siya aksyonan, hintayin mo muna, 'di ba? It is safe to wait. Mahirap rin na madaliin ang mga bagay-bagay dahil lahat yan may kailangang proseso na pagdaanan para maganda yung resulta, 'di ba? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.